Kamusta mga idol, welcome muli sa aking munting channel. Bago natin simulan, paki-like and share naman ng ating video, maraming salamat. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video. Simulan na natin. Nagsimula ang pelikula sa taon 1982 sa isang restaurant na nagngangalang Freddy's Restaurant. Habang nagkakasiyahan ang lahat ng mga bata at naglalaro, isang batang babae na nagngangalang Charlotte ang nakaupo na nag-iisa habang hinihintay ang paborito nitong mascot na si Marionette. Isang batang babae ang lumapit kay Charlotte at binigyan siya nito ng inumin, at niyaya siya ng bata na sumama sa kanilang lamesa upang kumain. Nang nakaupo na siya kasama ng pamilya ng bata, napatingin si Charlotte sa isang mascot na kamukha ni Mickey Mouse, at isinama nito ang isang bata upang gumawa ng krimen. Dahil doon ay natakot ito, kaya agad siyang humingi ng tulong sa mga taong nandoon, subalit binaliwala lang siya ng mga ito at hindi pinansin. Dahil doon ay naisipan ni Charlotte na iligtas ang bata kahit mag-isa ito. Sinubukan siyang pigilan ng batang babae subalit nabigo lang ito. Pagpasok niya sa isang madilim na bodega sa likod ng restaurant, nakita niya ang mascot na sinusubukan katayin ang kawawang bata. Dahan-dahan naglakad si Charlotte papunta sa bata, at nang muli niyang tignan ang mascot na wala ito, kaya agad niyang binuhat ang bata at nagmamadaling naglakad palabas habang karga-karga niya ito. Subalit nakita siya ni Mickey Mouse kaya kumuha ito ng kutsilyo at hinabol niya ito. Nang makalabas si Charlotte, nakita niyang masyado pa rin abala ang lahat ng tao kaya sumigaw ito ng malakas kaya napatingin ang lahat ng tao. Nagising ang bata at agad itong tumakbo sa kanyang ina habang si Charlotte naman ay bumagsak dahil nasaksak pala ito sa likod. Nagulat ang lahat ng tao nang makita nila na namatay si Charlotte sa harap nilang lahat at biglang lumabas ang puppet na si Marionette habang karga nito ang bangkay ni Charlotte. Lumipas ang ilan buwan, nagkaroon ng investigasyon subalit nakatakas si Mickey Mouse dahil si Charlotte daw ay napunta sa pinagbabawal na lugar at nadisgrasya daw ito. Napasara ang restaurant, subalit napawalang bisa ang kaso, at ilan mga restaurant ang muling nagbukas. Makalipas ang 20 taon, ang anak ni Mickey Mouse na si Vanessa ay nakakaranas ng matinding trauma dahil sa mga pinaggagawang krimen ng kanyang ama. Subalit nakakalimutan niya panandalihan ang lahat ng ito, dahil sa pagiging malapit niya sa isang lalaki na si Mike. Tinawagan ni Mike ang dalaga at kinamusta niya ito at tinanong din niya kung pwede silang mag-date mamaya. Habang nag-uusap ang dalawa, lihim naman nakikinig sa kanila ang batang si Abby, at pabirong tinanong ng bata ang tungkol sa kanyang date at umalis na ito. Nang makasakay na si Abby papuntang eskwelaan, dumating si Jeremiah upang tulungan si Mike sa pagpipintura sa kanilang bahay. Sinabi ng maitim na lalaki kay Mike na dapat niyang ilayo si Abby kay Charlotte dahil sa tingin daw niya ay kakaiba ito. Subalit pinagtanggol ni Mike si Charlotte at sinabi niya kay Jeremiah na lagi niyang inilalayo si Abby sa lahat ng bagay dahil madami na daw itong pinagdaanan. Samantala ikinwento naman ni Abby sa kanyang mga kaklase ang tungkol sa kamukha ni Mickey Mouse, at sinabi nito na ang katawan ni Mickey Mouse ay nasa restaurant pa rin. Hindi naman naniwala ang kanyang mga kaklase sa kanya at inisip ng mga ito na nasisiraan na siya ng bait. Habang nasa klase, galit na sinabi ng pangit nilang guro na dapat ay matapos nila ang kanilang project sa Friday, dahil kung hindi ay ibabagsak daw silang lahat. Dito natin makikita na ayaw niya kay Abby, dahil siya at ang kanyang pamilya ang nagpasikat sa animatronics, dahil naniniwala daw ito na ang eskwelaan ang talagang may alam sa pagtuturo sa tamang robotics, kaya palagi niyang pinag-iinitan si Abby. Napansin naman ng batang lalaki ang husay ni Abby sa animatronics, kaya sinabi nito sa kanya na dapat niyang maayos ang kanyang mga gawang animatronics, na pumasok naman sa kanyang isipan. Kinagabihan nang makauwi na si Abby sa kanilang bahay, tinulungan niya si Mike na mag-ayos para sa date nito kay Vanessa. Dahil sa matinding pagkahumaling ni Abby sa mga animatronics at tinuturing niyang mga kaibigan ng mga ito, tinanong niya kay Mike kung pwede niya silang puntahan. Subalit hindi pumayag si Mike at nangako ito sa kanya na aayusin niya sila, at pinayuhan niya ito na makipagkaibigan sa mga ibang bata, para magkaroon daw ito ng totoong kaibigan. Dahil doon ay nagtampo ang batang si Abby, kaya nanood na lang ito ng nakakatakot habang pinapaliwanag ni Mike na mag-uusap daw sila pagbalik nito. Nang maglaon, nagkita ang dalawa sa isang mamahalin na karinderya at nagkwentuhan. Sinabi ni Mike na nahihirapan ito kay Abby, dahil sa mga kaibigan nitong animatronic. Sinubukan din ni Mike na pakalmain si Vanessa tungkol sa kanyang mga panaginip at sa mga ginagawang krimen ng kanyang ama. Sinabi naman ng dalaga na dapat ay maging tapat ito kay Abby para hindi daw ito nahihirapan. Nang makauwi si Mike, agad niyang napansin na wala si Abby, at nakita niya ang isang sulat at nagsasabing pumunta ito sa kanyang mga kaibigan na animatronic. Dahil doon agad nagtungo si Mike sa abandonadong restaurant,
At dito ay napagtanto ni Abby na nagsinungaling si Mike tungkol sa kanyang mga kaibigan. Nang makita ni Mike ang bata, agad itong humingi ng tawad dahil sa kanyang pagsisinungaling tungkol sa pag-aayos sa mga animatronics. Nang paalis na sila sa lugar, napansin ni Mike ang isang papel na nakadikit sa pader kaya kinuha niya ito at nakita ang isang numero ng telepono. Sa kabilang banda isang grupo ng kabataan ang patungo sa abandonadong restaurant upang gumawa ng dokumentaryo at tinatawag nila ang kanilang grupo bilang Ghost Hunter. Bago sila pumasok sa loob, bigla silang ginulat ng isang lalaking mukhang manyak at nagpakilala ito sa kanila sa pangalan Michael. Pinapasok sila sa loob ng lalaki at pinakita sa kanila ang iba't ibang klase ng mga animatronics. Maya-maya nakarinig ng musika ang leader ng grupo na si Lisa, at sinabi niya kay Michael na maghiwalay sila. Bago umalis ngumiti ang lalaki at halatang nasisiyahan sa nangyayari. Sinundan ni Lisa ang naririnig nitong musika at nakarating siya sa isang silid na nakasara. Samantala habang abala si Lisa, naglakad-lakad naman si Alex at nang i-check niya ang isang ilaw bigla itong pumutok at nalaglag siya sa tubig. Nang makapasok na si Lisa sa silid nakakita ito ng music box at pinatay niya ito, dahil doon ay nagising si Marianette, na sinapihan ng kaluluwa ni Charlotte. Biglang bumukas ang malaking regalo at tumalon ang puppet palabas, na labis naman ikinatakot ng dalaga. Narinig naman ito ng mga kasama ni Lisa at gumalaw din ang mga iba pang animatronics sa lugar. Napangiti naman ang timang na si Michael dahil ito pala ay bahagi ng kanyang mga plano. Habang takot na takot naman si Rob sa mga nangyayari bigla siyang inatake ng animatronics at tuluyan na siyang kinuha ni Lord. Samantala nakita naman ni Alex ang napakaraming animatronics sa tubig at walang awa siyang inatake ng mga ito. Pagpasok naman ni Michael sa silid kung nasaan si Lisa, nakita niya ito na mukha na itong clown, dahil sinapihan na din siya ng Marianette, at sinugod siya nito. Kumaripas ng takbo si Michael palabas ng restaurant at ngumiti pa ang kupal nang makalabas ito. Kinabukasan, sinubukan gawin ni Abby ang kanyang project, subalit hindi ito makapag-focus at kinausap na lamang niya ang kanyang mga kaibigan na animatronics dahil namimiss niya na ang mga ito. Nakita naman siya ni Mike, subalit hindi niya alam kung paano niya tutulungan ang bata para makalimutan sila. Sa kabilang banda habang nasa gym si Vanessa upang maglibang, patuloy pa rin itong ginugulo ng mga pangitahin ng kanyang ama at nakikita niya ito kahit saan. Sa sobrang takot tumakbo ito sa kwarto at kinuha ang kanyang baril sa bag at tinutok niya ito sa kanyang trainer dahil sa pag-aakalang ito ang kanyang ama. Nang kumalma na ang dalaga, kinuha nito ang lahat ng gamit ng kanyang ama upang ipunin, at isinara ang mga bintana habang nag-iisip ito. Nagkaroon siya ng pangitahin ng kanyang sarili na kasama ang kanyang ama at sinabi niya dito na hindi niya na ito kailangan at hindi na ito natatakot. Subalit nagalit ito at hinabol niya ang batang Vanessa kaya tumakbo ito at nagtago sa isang kwarto. Agad siyang hinanap ng kanyang ama subalit natakot ito nang biglang bumukas ang mga mata ng isang animatronics kaya nahuli ito. Galit na sinabi ng kanyang pangit na ama na pag-aari niya daw si Vanessa. Muling tumakbo si Vanessa at napatigil ito nang makita niya ang kanyang sarili na binaril niya ang kanyang ama at nagising ito. Samantala habang masarap na natutulog ang batang si Abby, bigla itong nagising nang makatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang kaibigan, at humihingi ito ng tulong sa kanya at ibinigay ang orihinal na lokasyon ng Freddy's Restaurant. Palihim na umalis si Abby at nagmamadaling nagtungo sa lugar. Pagpasok niya sa loob nakita niyang walang tao sa lugar at biglang nagpakita sa kanya si Wonder Pet. Dahil doon ay sumaya si Abby dahil muli niyang nakita ang kanyang kaibigan kaya niyakap niya ito. Kinabukasan nagtungo si Vanessa sa bahay ni Mike upang hanapin ito at si Abby. Nakaramdam ito ng takot nang makita niya ang laruan ni Abby at bigla siya nitong ginulat. Sinabi ni Abby na dahil sa laruan ay muli niyang natagpuan si Wonder Pet. Sinabi naman agad ito ni Vanessa kay Mike, subalit binaliwala niya lang ito, at sinabi ni Mike na tinawagan niya ang numero sa papel, at dito ay nalaman niya na mas maraming biktima ang inatake ni Mickey Mouse. Nang maglaon, hinatid ni Mike si Abby sa kanyang eskwelaan at sinabi niya sa bata na babalik ito agad at may pupuntahan lang sandali. Samantala pinuntahan naman ni Vanessa ang dating lokasyon ng restaurant at lumalabas na alam niya ang nangyari sa batang si Charlotte. Ang sinapihan ni Charlotte na animatronic, ay sinabi kay Vanessa na aalisin niya ang harang na pumipigil sa kanila para makatakas. Dito ay napagtanto ni Vanessa na sinapihan din ni Charlotte ang katawan ni Lisa at sinugod siya nito. Sa kabilang banda pagpasok ni Abby, kinuha ng pangit na guro ang kanyang robot at sinira niya ito. Dahil sa matinding lungkot, tumakbo ito at muling nagtungo sa restaurant at ikinwento niya kay Wonder Pet ang nangyari. Sinabi naman ni Wonder Pet na pwede siyang gamitin ni Abby subalit kailangan niya munang matanggal ang harang upang makalabas daw sila,
at ilagay daw ng bata ang code para tuluyan na silang makalaya. Samantala hinuli naman ng pangit na multo si Vanessa at pinilit niya itong sabihin ang code kapalit ng buhay ni Abby. Dahil doon ay wala nang nagawa ang dalaga at sinabi niya ang code, kaya inilagay ito ni Abby at nag-activate ito dahilan para magising pa ang mga ibang pangit. Matapos noon ay sumakay ng taxi si Abby, at nagulat ang driver at lalong nang itim nang makita niya sa salamin ang pangit na si Wonderpet. Umalis ang mga ito para magtungo sa eskwelaan ni Abby. Samantala pinuntahan naman ni Mike ang ama ni Charlotte at hinala nito na pinatay ang kanyang anak at naghanap ng mga patunay. Dito ay nakita ni Mike ang tungkol sa river ride ng Freddy's Pizza, at ang huling natitira na lang ay ang nasa orihinal na lokasyon. Agad itong tumayo at tinawagan ng eskwelaan at sinabi sa kanya na wala doon si Abby. Dahil doon ay agad niyang ibinaba ang tawag, at bago umalis ibinigay ng ama ni Charlotte ang laruan nitong music box para makatulog, bagay na magagamit niya kinalaunan. Nang gabing iyon, agad nagpunta si Mike sa restaurant at nakita niya ang mga sirang animatronics kasama pati ang kay Charlotte. Sa eskwelaan, isinali ni Abby sa paliksahan si Wonderpet subalit sinabi ng guro na may tao sa katawan ni Wonderpet kaya tinanggal niya ito. Dahil doon nagalit ang ibon, kaya nang kinuha ng guro ang kanyang mga susi, ibinalibag niya ito at piniga ang kanyang ulo na parang lobo, kaya nang isay na lang ang kawawang matanda. Sa kabilang banda sa kakahanap ni Mike kay Abby, nakarating ito sa orihinal na Freddy's Pizza at natagpuan niyang nakagapos si Vanessa. Matapos mapakawalan ni Mike ang dalaga sinabi nito sa kanya na nandoon si Charlotte kaya nagpa siya ang dalawa na magtungo sa security room upang maputol ang control ni Charlotte. Sinabi ni Vanessa na bago mawala sa mundo si Charlotte ay labis itong nagalit at tanging ang kanyang music box lang ang nakakapagpakalma dito. Habang nagsasalita si Mike bigla itong nahulog sa tubig at muntik na siyang makuha ng animatronics na nakangiti pa. Nang makarating sila sa security room ipinaliwanag ni Vanessa na target ng mga animatronics ang mga magulang na bumaliwala kay Charlotte noong araw na nawala ito sa mundo. Sinabi ni Mike na hanapin niya agad si Abby at siya na ang bahala sa mga iba. Samantala nag-activate naman ang prototype kaya isa-isang nagising ang mga pangit na robot at nakita ni Mike ang lokasyon ng Freddy's Pizza kaya agad niyang tinawagan si Vanessa. Habang kausap ng dalaga si Mike nakaramdam ito ng kakaiba sa kanyang sasakyan at biglang lumabas sa harap niya ang pangit na robot at sinalakay nito ang kanyang sasakyan dahilan upang mabangga ito. Muli niyang pinaandar ang kanyang sasakyan at mabilis itong nagmaneho palayo. Sa kabilang banda habang abala si Mike may lumitaw na robot at inatake siya ng mga ito subalit mabilis niyang na-deactivate ang mga pangit. Tinawagan niya si Vanessa at sinabi niya dito na na-deactivate na niya lahat ng animatronics sa lugar subalit nakakita ito ng umiilaw sa kanyang bahay kaya nagmamadali itong umalis. Samantala si Charlotte ay lumipat sa katawan ni Wonderpet at dinukot niya ang batang si Abby. Nang makarating si Vanessa sa bahay ni Mike natakot ito nang makita niya ang batang si Abby na mukha na itong clown dahil sinapihan na din ito ni Charlotte. Naglaban ang dalawa hanggang sa dumating si Mike at ginamit nito ang kanyang music box para mapaalis si Charlotte sa katawan ni Abby. Matapos mailigtas ang dalawa muling nabuhay ang mga pangit, at dumating si Michael at lumalabas na kapatid pala ito ni Vanessa. Plano ng baliw na lalaki na ituloy ang naiwan ng kanyang ama subalit nagsilabas din ang mga naunang animatronics mula sa part 1 ng pelikula at winasak ang mga animatronics ni Michael. Bago pala pumunta si Mike sa kanilang bahay kanina nagtungo muna ito sa Freddy's Pizza at humingi ito ng tulong sa kanila kaya dumating sila para tulungan sila. Binugbog ni Wonderpet ang mga kalaban kasama ang kanyang grupo subalit isa-isa silang nag-shutdown. Sinubukan pa tumakas ni Michael subalit nirest lang siya ng maitim na lalaki. Sinabi ng kaluluwa ni Wonderpet kay Mike na alagaan niyang mabuti si Abby dahil tuluyan na silang mawawala. Bago tuluyan mawala sa mundo si Wonderpet binalaan niya si Mike na dahil wala na sila, tuluyan na siyang magiging malaya. Kahit hindi lubusan maintindihan ni Mike ang sinabi sa kanya ni Wonderpet kinuha niya si Abby at lumayo kay Vanessa dahil hindi na ito nagtitiwala sa kanya sa kabila ng mga kasinungalingan nito. Dito na po nagtatapos ang ating magandang pelikula. Kung nabitin ka sa ating video mag-subscribe ka na sa aking channel para updated ka sa mga susunod ko pang mga magagandang video na parating. Paki-like and share na rin ang ating video para dumami pa tayo. Ilalagay ko na lang sa pin comment ang title ng ating video hanggang sa muli. Paalam.